Umpisahan natin dito sa kumakalat at ipinapakalat ni Ramon Tulfo na meron na namang panggugulo na gagawin ang mga DDS. Kailan daw po? Hunyo 12. Anak ng putik na yan. Lagi na lang ganyan. Montulfo, pro Sara Groups, no? May plano umanong paglusob sa Malacanang sa Hunyo 12. Sandali lang, ang init eh. Nakapatay yung AC. Oh. Eh, nako, mga kapulisan, PNP, oh, yung mga kasandaluhan, no, ayan, pinanuhan na. Nilagyan na ng petsa. Manggugulo daw yung mga pro Sara, yung mga DDS. Oh, dapat alerto na kayo diyan. At dapat dito mga kababayan kapagka yung ano, yung kapagka like example ng gugulo, ng babato, naninira po ng mga pader, yung mga, tawag dito, yung mga pintura o yung island favorite nila yan, eh, sulatan. Dapat pagka naaresto, kung magkano yung naging damage o pininsala nila, mga boss jeep amo sir, dapat, 10 beses na sisingilin sila. Ano po, hindi yung tipong ano lang, wala na tapos kapagka medyo lumamig na, papakawalan lang. Wag, para magtanda ho, mga bossing. Sabi ni Russell Peliobelo, "First time ko narinig na nagbigkas ng wasto ang aking last name. Salamat, Boss Mark." Maraming salamat din po sa walang sawang pagsuporta dito sa atin. Basahin ko 'to mabilisan. Ibinunyag ng veteranong kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post ang di umano'y planong pag-atake ng mga grupong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang sa darating na araw ng kalayaan. Akala ko ba para sa Pilipinas kayo? Akala ko ba para sa kapayapaan kayo? Para sa mga kapwa nating Pilipino kayo? Bakit ganyan? Ang pagbabanta ninyo, manggulo? Oh, araw ng kalayaan ng Pilipinas tapos ang gagawin nyo manggulo. Mga damuho kayo. 'Di ba? Ayon sa post ni Tulfo, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang Tweety Bird, no, na dumalo sa isang meeting sa Camp Crame. Tinalakay umano sa meeting ang tungkol sa planong paglusob sa Malacanang ng Pro Sara Group at ang mga hakbang para sa seguridad at depensa ng Malacanang sakaling matukoy o matuloy ang naturang plano. Sisiguraduhin nyo lang na talagang mapapaalis niyo si Pangulong Bongbong Marcos dahil kapagka hindi yan nangyari, kayo ang mauoblo. Dahil sa tingin naman talaga namin, mukhang malabo po mga kababayan na mapaalis nila sa pagiging presidente ang ating Pangulo. Bakit po? Tingnan nyo nga po, yung kadalasan ng mga rally nila, yung birthday na nga lang ho ni Sara Duterte, mga bossing, nilangaw pa. Hindi pa dinaluhan, hindi pa pinuntahan. Eto pa kaya, siyempre yung iba diyan matatakot yan, 'di ba? Yung iba, tamang suporta lang, hindi naman naaabot sila doon sa puntong, gagayahin yung ibang mga kapwa nila DDS. 'Di ba, may paglusob pa kayo sa Malacanang, tapos kapagka nahuli, "Ay naku, pagpasensyahan niyo na po kami, mahirap lang po kami, 'no, napasama lang po kami," kung ano-anong dahilan niyo na. Sabi ni Sir Russell Pelobello, naku, marami na namang pagkain, mapanis nito, marami sila sobra, ng 1 sa 17 katao. Tingin ko yung mga sasama diyan mga bossing, yung mga may kapalit na bayad. Ano po, yung mga may kapalit na bayad na wala, minsan nakakaawa din yung mga sumasama, eh. Sumasama sila, napipilitan sila dahil dun sa bayad. So, sa madaling salita po, sinasamantala yung, sitwasyon ng mga nasa laylayan para makilahok, makisama dito sa mga rally-rally na ganito. Wag ho, 'no? Nung nakaraan naalala niyo po yung, sinabi ni Chavit Singson, ang sabi ni Chavit Singson, "Abangan niyo po, one time, big time." Naalala mo yun pinsan? Ang sarap ni pinsan, na mabate. Ang sarap mabati ni pinsan. Naalala niyo yun? One time, big time. Oh, ilan ang dumalo?
iilan lang. Minura pa si Chavit Singson. Nap napikon pa si Chavit Singson dahil ang akala niya ang mumurahin, si Pangulong Bongbong Marcos. Iba pa, siya pa ang minura. Oh, 'di ba akala niya papanig sa kanya yung taong bayan. Feeling hero na sana si Chavit Singson nun, eh. Ayun tuloy, umuwi na lang, 'di ba? Oh, isa lang daw sabi ni Ping, laksama na, mga kababayan. Anyway, alisin ko na ho ito mga bossing, lumipat tayo, doon sa isang tatalakayin natin. Sabi dito sa isang tatalakayin natin, nagtampo daw po mga kababayan si Peter, ano po, si Cayetano. Bakit? Kasi bakit hindi daw siya yung nasa ano, headline nung mga pahayagan. Ayan o, nagrereklamo. Cayetano nagtatampo dahil hindi na front page sa mga, dyaryo. Gusto pala ni ano, ni Cayetano siya yung talagang nasa gitna, talagang nasa harapan ano? Bakit? Siguro nag-aano, nagtatampo kasi nga si Gatchalian yung nakikita ko, oh, ayun, oh. Gatchalian is acting as cheese breaks, ano ba 'yan, hindi ko na makita, eh, oo. Kasi nga 'di ba sabi sa kanya, hindi na daw ho siya, Senate President kaya atampo yung, ano, yung Cayetano. Sabi dito, inalmahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga headline sa front page ng ilang pahayagan na inilathala nitong Huwebes, Hunyo 4. Ayon kay Cayetano, wala umanong ulat nagsasabi siya pa rin ang Senate President. Kaya naman pala, eh. Oh, paano nga ho mga kababayan, tingnan niyo pati po yung IBP, Integrated Bar of the Philippines. Ano ang sinasabi? Tama yung quorum, may bilang yung 12, 'no? At dapat galangin yung bilang na yun. Oh, na papalitan lahat ng committee at pagkatapos babakantihin yun pong pagiging Senate President o babakantihin yung pwesto ng Senate President. O kaya naman pala alungkot si ano, Alan Peter Cayetano ho mga kababayan, kasi alam niyo naman mapagpilit itong si Peter Cayetano kahit ayaw na sa kanya ng mamamayang Pilipino, kahit wala na, matabang na sa kanya ang mamamayang Pilipino, ipipilit pa din po mga kababayan. Sabi ni Ping Laksamana, call for persona non grata sila Cayetano sa buong bansa. Ultimo ho nga, yung kapatid nila, na si Lino Cayetano mga bossing,